Actually, ito po ay anti-contractors, hindi naman to anti-political Dynasty. At medyo mahirap talaga na kasi ngayon yung marami namang contractors na hindi naamin na kontratista sila. Sinasabi nila, sa anak nila yon o sa kamag-anak nila yun, di ba? Para-paraan lang yan eh. Obviously naman na sila yung may control. Kaya maganda rin siguro kung mahihimay natin kung paano kalang batas na ito at malalagyan ng safeguards para wala talagang conflict of interest. Yung mga congressman dahil alam naman natin na malaki yung say ng mga congressman pagdating sa mga infrastructure projects. Kasama ho yata kung yung mga distrito. Kasama ho yata kung yung mga kamag-anak ng isang contractor na hindi basta't may kontrata sa gobyerno, isang contractor pati kamag-anak nila ay babawalan din sa party list system. Okay yun. Anything that would improve the system, welcome naman sa akin. Pero yung tungkol doon sa anti-political dynasty na pinasa ng House, talagang hindi lang malabnaw yun, Jerry. Yan ay hoax, yun ay peke. Sabi nyo nga budol. Budol. Yan. Kaya hindi tayo... Sa tingin ko naman, yun ay pinasa lang para lang masatisfy yung dahil di ba si Pangulong Marcos mismo nagsabi na kailangan priority yan, pero siguro pinasa lang yun para doon. Pero pagdating sa Senado yan, sa Bicameral Conference Committee, tingin ko paano magtatagpo yung dalawang napakalayo version sa Senate. Yun yung tunay dahil sa Senate nakalagay isa lang sa bawat pamilya sa national position. Ibig sabihin nun yung presidente, vice president, saka senator. Tapos isa sa local. At sinama nila yung congressman sa local. So hindi pwede yung governor saka congressman, mayor, congressman, hindi na pwede dun sa panukala ng Senado. So hindi naman papayag yung House contingent. At kung papayag naman dito yung Senado sa version ng House, palagay ko bumurahin ng mga tao yung senador. Diba? Kaya tingin ko hindi magkakasundo. Kaya sabi ko ito ay budol. At kung sakali naman na ipasa nila na ganyang version, itong bago yan ay makukwestiyon sa Korte Suprema dahil maliwanag naman yung mga parameters ng framers ng ating 1987 Constitution kung ano yung dapat na mga mahalagang bagay na nakapaloob sa isang anti-political dynasty law. Yan yung it will promote equal access and opportunities to all ordinary Filipinos, at pangalawa, it will prevent the existence of political monopolies.